Sagutan natin ang ating sentence number 1 para sa CSE review, English review. Each of the students blank studying algebra. A is, B are, C were, or D was. Dito meron tayong dalawang salita na baka magpalito sa atin, yung salitang each at yung students. Alam natin na yung each ay isa at yung students ay higit sa isa. So alin ba talaga ang dapat nating tingnan? Pag nakita natin ang mga salitang kagaya ng each, every at one, lagi mong iisipin na isa lang ang pinag-uusapan. So dito sa choices natin, dapat yung pang singular lang ang pipiliin natin. Isa ang bilang. Tandaan pag nakita ang mga salitang each, one, at saka yung salitang every, iisipin mo na isa lang yung pinag-uusapan. Dahil ang mga distributives na ito, each, one, and every, ay ginagamit natin para sabihing bahagi ng marami yung isang pinag-uusapan na yon. So, hindi natin pwede isagot yung B tsaka C kasi plural yon. Ang pagpipilian natin yung A tsaka D. Now, alin ba talagang isasagot natin? Itong D, past ang tense nito. Wala naman tayong nakikitang time indicator na last year, last month, no? Kagaya ng yesterday, at iba pang time indicator na nagsasabing tapos ng action. Kaya hindi natin isasagot dito yung letter D. Okay? Isasagot mo lang yan kung merong time indicator na tapos na yung action. So, dahil walang nakalagay na time indicator, ang sagot dito ay letter A, is. Each of the students is studying algebra. Hindi mo papansinin yung students dahil ito ay object of the preposition. Itong of the students ay intervening phrase lamang. Hindi natin siya pinapansin kasi ang basihan nga natin ay yung salitang each. Have any one of you experienced working in a company? Ang mali ba ay A, B, C, D, or E? Ang mali natin dito, of course, obviously ay yung letter A. Bakit kaya? Ang ginamit kasi natin dito ay have. Dapat po ay has. Tandaan yung has ay tinatawag nating auxiliary, pati na rin ang have. Magkaiba lang sila sa bilang. Sa subject-verb agreement, yung has, ang bilang nito ay isa or singular. Samantalang ang have ay higit pa sa isa, dalawa, o plural. Pero ang you and I, tandaan na ginagamit lagi ay have at hindi has. Ang you and I, ang gagamitin ay have at has sa subject-verb agreement. Ang subject natin dito ay yung anyone. Itong phrase na ito, yung any one of you, ibig sabihin, mahaba siya. Pero ang papansinin mo lang dyan ay yung salitang anyone. Huwag mong pansinin yung of you or object of the preposition na you. Ngayon, has ang sagot kasi yung anyone ay tinatawag nating indefinite pronoun na ang bilang ay isa. Kagaya ng everyone, everybody, someone, at iba pa mga indefinite pronouns na tinatawag. Isa ang bilang, meaning has ang gagamitin. Number 3 na tayo sa ating civil service exam identifying sentence error. Number 3, a group of young people have been working for the local barangay. A, B, C, D, or E ang sagot natin. Alin ba ang nagpapamali sa ating pangungusap na ito? Sa ating simuno, meron tayong dalawang nakikita sa ating subject case, yung a group tsaka yung people. Baka isipin mo na tama yung letter C, pero yan po yung error natin. Bakit po kaya? Ang pinaka-pinag-uusapan natin ay yung a group. A or a is equal to 1 sa English. At yung group, tinatawag natin yung collective noun na ang bilang ay isa. Ngayon, ang mga collective nouns kapag hindi pluralized, isa lagi ang bilang. Kagaya ng school, group, committee. Yung people naman ay plural kasi higit sa isa. So iisipin mo dahil tumingin ka sa people na plural ang sagot at tama yung C, pero mali ang C. Ang has, singular, ang have, plural. Since ang pinag-uusapan yung group, dapat ay has been. Huwag mong pansinin yung of young people kasi hindi mo dapat tingnan yung object of the preposition na people dahil ang pinaka-pinag-uusapan natin dito ay yung grupo. A group has been working for the local barangay. A group of young people has been working for the local barangay. Yun ang ating pinaka-pinag-uusapan. Yung of young people, ang tawag doon ay intervening phrase, hindi dapat natin pinagtutuunan ng pansin. Identifying sentence error, number 10 na tayo. Neither Jeric nor one of his friends are willing to accept the offer. A, B, C, D, or E. Alin ang mali? Gumamit tayo dito ng correlative conjunction na neither nor. Tandaan natin, pag sinabi nating neither or either, yung mga distributives na yan, isa lang ang tinutukoy dyan. Subject-verb agreement ang challenge natin dito sa ating sentence. Ang subject 1 ay si Jeric. Ang subject 2 ay yung one of his friends. Sa subject 2, ang pinaka-subject natin ay hindi yung friends, kundi ay yung one, isa sa mga kaibigan. Hindi natin titingnan yung friends kasi ang pinakasimuno dyan ay yung one.
Yung of his friends, nagbibigay lang ng information tungkol doon sa one. So, sa subject-verb agreement, yung subject 1 natin, si Jeric, singular. Yung subject 2 natin, yung one of his friends, singular din po. Bakit? Again, one ang pinaka-pinag-uusapan at hindi yung friends. So, C ang mali natin. Neither Jeric nor one of his friends is willing to accept the offer. Wala nino man kay Jeric o isa sa mga kaibigan niya ang gustong tanggapin ang alok. According sa rule, kapag gumagamit ka ng correlative conjunction na neither nor or either or, kung alin ang pinakamalapit na simuno sa verb, yun ang titingnan mo. So dahil yung subject to, yun ang pinakamalapit sa ating verb, titingnan mo ang bilang niya kung singular or plural. Dahil singular yung one of his friends, one, ang ilalagay mong verb ay dapat na pang singular din. So, is. One of his friends is. Alright, so tumungo tayo sa number 11. Either of the boys are excited for the island hopping tomorrow. So dito naman, di tayo gumamit ng neither, nor, or either, or. So, ibig sabihin, walang correlative conjunction. Pero tandaan natin, as mentioned earlier, na yung either tsaka neither ay partitives or tinatawag natin specifically na distributives na ang bilang ay isa. Ang either ay positive, ang neither ay negative. So ibig sabihin, isa sa mga boys or isa sa mga lalaki. So dito, iisipin natin na isa sa dalawa. Pwedeng yung A or pwede yung B. Sa dalawang tinutukoy. Basta isa. So, iba yung structure nito kumpara kanina. Alin kaya ang error natin? Tama, C. Bakit kaya C? Sabi nga natin, isa, kaya dapat ay is. Either of the boys is excited for the island hopping tomorrow. Tingnan natin ha. Either boys, isa lang doon sa dalawang lalaki. Yan, tama. Is ang ilalagay natin. So, madali lamang tandaan dahil ang mali natin dito ay yung C. Number 12. As the morning approached, the men starting for their work. A, B, C, D, or E. As the morning approached, tapos na yung verb natin doon sa ating dependent clause. So, dapat, kung ano ang tense ng verb mo doon sa dependent clause, ay yun din ang tense ng verb mo sa main clause mo. Para maging consistent, yung tinatawag nating panahunan ng pandiwa. Kapag past na doon, dapat sa main clause ay past na rin. Obviously, yung error natin dito ay yung nasa ing. Ito, yung verb. Okay? Para maging consistent yung verb tense natin. Nasa present yan at dapat na gawin natin nasa past tense. Okay? Next, number 13. Her father gave him money for her tuition fee. A, B, C, D, or E. Tama. Ang mali natin dito ay letter B. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pera para sa tuition fee? Yung kanyang tatay. Sino ba siya na binigyan? Babae siya kasi tingnan mo yung unang proform natin or pronoun. Her. So dapat ito, yung binigyan ng tatay niya, her din kasi siya yon, yung babae. So pronoun consistency dito, her father gave her money for her tuition fee. Pronoun consistency. Be careful po sa mga ganito. Easy peasy, right? Follow for more.